good morning. Nag-ano ako, kumain ako konti. Yung boses ko hindi maganda. May nagdo-doorbell guys. Yung kanilang pare-pare. Maghihingi yan siya pera. Pero hindi yan mo masasabi ng mga totoong pare-pare nila. Kasi ang mga totoong pare nila dito, yan, hindi yan pumupunta ng bahay-bahay. So, pasensya na kayo guys, aura-aura ko. Hayaan mo yan dyan siya. Galing yan siya sa mga kabilang bahay. Nakita ko yan siya. Ngayon, natingin ako. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Tapos, ang bilis niya dito makapunta sa bahay namin. Hindi siya siguro binigyan sa ilang bahay. Kasi guys, ang mga ganyan, hindi dapat binibigyan. Katakot guys, no? Yung mga boses ba nila? Katakot. Ay, alam nyo ba guys, di ba kagabi nag-deliver na naman dyan sila ng mga bato. Kahapon, nakatayo ako dito. Itong karap namin, nakapitbahay, mabunganga kasi yan siya guys. Pero okay naman yan siya sa akin. Yung nahingi ng tubig. So kahapon guys, nakatayo ako dito sa terrace kasi nga, pag may mga ginagawa-gawa, syempre nanonood ako kasi nung last week guys, basta na lang nahagip nila yung kuryente namin sa internet. Wala man lang dito sa amin may sinabi. So ngayon guys, ang nangyari, tingnan nyo guys, andyan na naman yung traktor, nagtatambak na naman sila ng bato dyan. Tingnan nyo guys, So, alis na naman siya, kararating lang niya, no? Kasi nga may mga bato dyan sila na itinambak. Dito din, guys, papakita ko sa inyo, ha? May mga bato na rin silang pinaglalagay dyan ulit. Ayan, no? May mga bato. Tingnan nyo ito, guys, yung kaharap namin. Tingnan nyo. Ayan, no? Grabe ang tubig. So, dyan, pag mga traktor o malalaking truck, apak dyan sila. Siyempre, tumatalsik yung tubig kasi dyan naabot sila apak. Ngayon, hindi na kami, diba, hindi nabasa yung sa harapan namin kasi yan, sobrang dami ng tubig. Ngayon guys, ang nangyari kahapon, yung kapitbahay namin na yan, dumaan siya. So, nandito ako nakatayo, dumaan siya dyan. Ngayon, nakita ko siya, nagtingin siya sa doorbell namin, siguro ito-doorbell niya kami. Ngayon, ang nangyari guys, nakita niya ako nakatayo, sinabihan niya ako na wag daw kami maglagay ng tubig. Agad siya ba assume na sa amin yung tubig na yun, na wala na nga kaming washing machine dito, and hindi na nga kami gumagamit dahil sinabi ko nga sa inyo, di ba? Dahil nga yung may-ari ng lupa nagsabi sa akin that time. So para walang gulo, so sinabi ko kay Dipa, kasi since may mali naman kami, pasok natin yung washing machine kasi hindi naman dapat nalabas yung tubig natin, ang dapat diretso yun sa septic tank kung ano man ang mga ginagamit natin. So isang line lang talaga may problem kami guys, is yung sa washing machine, and ito yung mga tubig dito at sa rooftop. Kaya nalabas yung tubig doon. Sa amin lang yan, sa baba wala yan sila connected. So ngayon, matagal-tagal na, 'di ba, naipasok namin yung washing machine and dry na yung sa harapan namin. Ngayon ganyan yung nangyari kasi nga marami silang tubig dito. Maraming tubig. So kaya natatalsik ba, naaapaw, tapos yung kapitbahay namin, gumagamit sila. So yung tubig, napunta dyan sa labas din. Ngayon, nag-assume siya na sa amin daw yung tubig dito na sa harapan ng bahay namin. Kaya kahapon, napasigaw din ako agad sa kanya, pero English hindi ako nagninipali ba kasi alam niya. Pero, ayun, sabi ko sa kanya, wait, tinawag ko si Dipak. Then si Dipak sinabihan din siya ni Dipak. Kasi uminit yung ulo ko eh. Kasi nga, nung time na na sinabihan ako ng may-ari na yun nga, tin-translate din, may nag-translate din, yung sa tubig. And hindi naman namin lahat tubig yun, sila din ni Didi, yung ganun ba. Pero aminin ko yun, may mali kami doon, pero naayos na namin. Kaya nga makikita niya kahit sa gate namin dry na wala ng tubig na lumalabas dyan. And sabi ko kay Dipak, hindi ba niya nakikita na sobrang dami ng tubig dyan sa harapan ng bahay natin? Tapos kahapon yun, nasabihan ko siya at nasabihan din siya ni Dipak. Nasabi ni Dipak, bakit hindi mo tanungin yung dito sila ni Didi? Kasi sa kanila din nagamit din sila. So tumahimik siya. So sabi ko kay Dipak kaninang umaga, pag sa susunod ulit, magsabi sila dito, sasabihan ko siya, pasiminto mo yung daan dito para maayos yung daanan mo. Ganun siya guys nung last din. Mga I think 1 year ago, inaway niya yung si Buwa at yung nagre-renta sa amin. Kung naalala nyo, na nag-vlog ako dahil yung anak niya nagmumotor, dumadaan dyan, baka daw matumba. Dahil nga, yes, before, basa talaga, parang nababasa ba dyan. And that time, nag-aayos sila ni Buwa, naglilinis si Buwa sa baba. Ay naguhugas ng sasakyan, yung nagre-renta sa amin. Sa loob kami ng bahay, so natural lang yun. Dahil since hindi po simentado yung aming daan. So siya talaga kasi mareklamo talaga yan siya. Pero alam niyo yun, parang pag nakikita naman kami, okay naman siya. Pero yun lang yung kahapon na talagang naano ako sa kanya.
na talagang parang nainit yung ulo ko, kaya ako siya nasagot. Pero hindi kami magkakaintindihan. Pero uminit talaga ulo ko. Kasi sino ba namang hindi mainis, guys, na yun ang nga aso na nagsabi, nakiusap nga ng maayos yung may-ari ng lupa na. Pero alam niyo yun, sa ano na yun, daanan na yun, hindi naman sa lupa nila. Tapos itong kapitbahay namin, no, mareklamo talaga siya. Kaya sabi ko, di pa, pag once pa ulit, magsabi-sabi siya na sa atin galing ang tubig na yun, magagalit talaga ako sa kanya, sabi ko kay Dito. So ayun guys, no, hindi ko guys alam, kasi kagabi, mga pasado siguro, mga 10:45, nagbabagsakan sila ng bato dyan. Tinanggal nila yung una, di ba? Ngayon nagbabagsakan na naman sila guys ng bato. Dyan na naman banda guys. So, hindi ko baga alam kung anong gagawin nila. Sisirain lalo nila itong daan namin. O gagawin lang nilang tambakan ng mga bato. Kasi sabi ni Inday Nining, yun nga sa palayan din, kung saan ako dumadaan papunta sa kanila ni Inday Nining, may mga bato din sila na tinatambak. Hindi ko baga alam kung yan ay ayusin nila o yan ay tatambakan lang nila ng mga bato na kanilang mamartilyuhin hanggang sa lumiit at araruhin ng traktor at ikakarga sa truck tapos may dadala na naman tuwing gabi. Yung ganun ba, hindi mo guys maintindihan kung ano ba ang kanilang mga plano, kung ano ang kanilang mga gagawin. Kasi, ewan ko guys, basta guys, sa totoo lang, mahirap magsalita guys, pero nakaka-stress yung ganun kasi nakaka-disturbo din siya. Matutulog na kayo, tapos may darating na mga truck dyan. Tapos syempre, mga bato, maingay, kagaya kagabi, panay bukasin ako sa bintana namin, kasi parang sa palayan, ang ingay-ingay talaga. Yung gano'n, tapos wala man sila may ginagawa na makikita mong may progreso. Kasi since dumating kami dito, parang masaya pang ako, ayusin na nila yung daan, kasi ang daming bato talaga. Kahapon yun, pinagkukuha. Ngayon, ewan ko ano na naman yung plano kasi kagabi nagtambak-tambak na naman sila. Ambot na lamang daya guys Guys, update ko kayo. Ang ganda nito ng bulaklak na ito Yan. Hindi ko alam anong pangalan yan. Tanim ni Buwa. Yan Yan guys. Yan, bulaklak na sila. Ayan yung poinsettia namin. Bulaklak pa rin siya pero nag-dry na yung ibang dahon niya. And then, yung aming peach, ang daming bulaklak. Tingnan nyo guys. Ang ganda pala ng bulaklak ng mga peach, Ang ganda. Dami niya talagang bulaklak. At saka tingnan nyo yung Bermuda namin. Kasi nga, nanguha kami ni Deepak ng mga damo dito. And dito din. Yan. Kinuha namin yung mga damo dito. Sobrang dami na kasi nung last bago tayo mag-village. Doon din. Yan. So, malinis na. At saka, yung camellia ni Ama. Tingnan nyo. Tingnan nyo ito. Sobrang dami na. Kasi lumabas na lahat. Diba? Ang dami-dami na guys. Meron pa iba hindi pa hindi pa siya talaga kumbaga bumukad. Ayan ang dami pa. Ganda talaga ng kulay niyan. Ito naman yung gumamela namin. During winter, wala yan siya bulaklak. So, kung season na niya, marami rin siyang bulaklak. Napakalaki din. Maganda ito. Ito bagay, hindi ko alam ano itong tinanim ni Buwa. Bulaklak din ito Ito, hindi ko alam. Basta maganda ngayon guys, namumulaklak na lahat. Ito guys, sinabi ko sa inyo guys, Ito yung butas namin. Tingnan mo. So, ganito ang nangyari guys. Pag gumagamit ako sa washing machine sa taas, sa amin, or maglinis doon sa second floor, sa labas and rooftop, lalabas ang tubig dyan. So, ngayon hindi na kami nagamit. Ito ngayon nangyayari sa amin. Dyan ang gagaling yung tubig. Tumatalsik. So, dito din sa kanila ni Didi, basa din dyan So, kaya tingnan nyo ngayon ang nangyayari. Kasi ngayong tubig dyan, nanggagaling tumatalsik pag nadaan yung mga traktor o trucks. O yan yung mga bato nila ngayon na tinambak na naman, malalaki na naman yan guys. Kaya yung daan namin parang maglubak-lubak siya kasi araw-araw truck ang dumadaan dito at mga traktor. So lahat yan, ganyan yung palabas niya ngayon. Naakala niya nanggagaling sa amin ang tubig, na sa amin pumupunta yung tubig dito. So ganon yung problema ngayon kasi sobrang dami ng tubig galing yan doon So ngayon sabi niya sa amin, akala niya sa amin. Tingnan mo naman na kahit sahig namin dry nga. So mahirap ngayon dumaan dito dahil nagputik-putik na siya So ngayon guys, lalabas tayo dahil bibili po ako ng makakain-kain namin. At saka yan nagtambak dyan sila ng mga bato Kalaki na namang mga bato.
Oh. Ganyan. Hindi mo maintindihan kung ano ang mga plano nila. Guys, may nakita ako dito na nasag. Turnip ata ito, di ba? Turnip. Tingnan nyo, oh. Ayan, may turnip sila. Minsan pula yan. Masarap yan, guys. Ito naman yung fenugreek or yung meti. Ito yung spinach and parsley. Yan sila. So, hindi ko alam anong bibilhin ko. Masarap yung gulay nila, oh. Ang sayote. Ito walang tinik na sayote, oh. Ayan, may nagtanong kasi sa akin, yung puting sayote yun, nilalaga nila. Ito parang katulad sa atin. Meron silang ano, lapsi. Ito yung mga gulay. Ang ganda yung patatas niya. Mamaya bibili ako. Ayan. Bibili ako mamaya. Mga prutas din siya. Pero hindi ko alam ba ano kakainin ni Juan na prutas. Magtanong ko kay Day. Anda, 8 tray. 550. 550. Bili tayo ng isang tray na itlog. Liter oil, sa? Bili ako ng isang liter din. Oil. 550, ano? The body was a thing. Mahal. Ang isang liter, 250. Yo, 250 E cholesterol free wala. 250 and 550. So, 800. 550 cholesterol. Lang. Kagati. Bili din ako lemon. Satsai also usual. Mansanas, tag 200. Mukhang masarap. Bili ako kahit 4 lang. 4. Okay guys, kakatapos ko lang maglinis dito and 12:30 na ditong aga pa pala. Kasi nga siguro syempre hindi ako nagluto. Kaya medyo yung oras para sa akin yun is parang napakabagal. Kung nagluto siguro ako, mga 2:00 na ngayon yan. So ayun guys, so ngayon tatanggalin ko lang yung Christmas tree dahil anong buwan na? January. And matatapos na yung buwan ng January guys, hindi ko pa nakukuha. So ayun, ito yung mga lagayan ko sa aking mga ornaments. Yung star ko nandito pa siya, oh. Actually masama yung lalamunan ko guys, pero laban lang, kaya naman. And hopefully mag-okay, hindi na tayo magsipon. Tinapos ko lang kasi sa itaas dahil masyado na rin maalikabok. Grabe talagang alikabok ko, lalo pa ngayon na dito sa area namin. Parang may mga ginagawa. Separate ko yan. Snowflake. Tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Bumili ako niyog dito guys, 60 rupees. Ayan, 60 rupees yung price. Ilagay ko sa kutsinta. Ayan, binabalatan ni Didi. Ganyan, tapos i-grind ko ito mamaya. Masarap kasi yan guys. Ayan, binabalatan ko sa kanya. So guys, nandito na ako sa bahay. At ito na yung niyog ko guys. Ayan na siya, oh. And then, it's time na para i-anuhin ko na yung aking kutsinta. Nirest ko siya for 30 minutes. And ito guys, nag-YouTube lang din ako. Natutuwa ako kasi yung niyog guys, ginrind ko siya ngayon. Tingnan nyo. Kasi nga, ang niyog nila dito maganda dahil malambot. So, pinaghihiwa ko na siya guys. Guys, nagpapainit na ako. And ito na yung na-mix natin. Na nirest natin for 30 minutes. Ay nako, sana ito guys, mag-success.
yung kutsinta ko. May glutinous rice ito. So, tingnan na lang natin. Pero, hindi ko siya masyadong nilagyan ng asukal. Dahil yung asukal dito is medyo matamis siya. So, ayun guys, mamaya ulit. At tatingnan natin ito, yung aking ginawa. Hopefully, maging success siya. So, muna 8 lang siguro kasi yung kasya dito is 4 lang. Dahil maliit nga lang yung steamer natin. Gusto ko lang i-share sa inyo, gumawa po ako ng lye water, baking soda, and 1 cup na water. Pinakuluan ko lang siya guys. And nang YouTube lang din ako. So, tingnan natin. So, since nag-cool down na siya, nilagay ko lang siya sa empty na malinis na bote. Okay guys, so luto na yung aking kutsinta. Bago ko tikman, ipapakita ko muna sa inyo. So, ito na po yung aking kutsinta. Okay guys, so si Johan nanonood siya. Sabi niya, Mama, what is that? Yung sa taas daw. Sabi ko, coconut. Ayan guys, papakita ko lang sa inyo kasi I'm very proud. Nakasalang pa ako doon ulit. May glutinous rice. Sarap. Promise.